Yo, welcome back sa Topic Squad. O, 'di ba? Parang tumuloy lang kasi tumuloy lang naman talaga. Hindi kami naliligo, welcome. kaya ito lang yung mga damit namin. welcome back sa panibagong episode ng Topic Squad review ngayon. Natapos na natin ang predictions for Ahon 15. Sobrang lupit na matchup. Tignan niyo yung last video namin kung gusto niyo makita yung opinion namin. Ngayon sisimulan na natin ang reaction at leading up to Ahon ay dadaanan natin yung mga Ahon contestants o yung mga sasalang sa Ahon. Umpisahan natin sa unang tao sa three-way battle na in-announce, which is ang three-way battle ay Fruz versus MZ versus Tipsy D. Si MZ kakadaan lang natin sa laban niya. So, ngayon naman kay Tipsy D naman tayo na recently ay nag-comeback sa Flip Top. I think naka 2 or 3 na siya ever since bumalik siya, or 2 or 4 ganyan, kasama pa siguro yung surprise battle. Pero ang i-review natin ngayon, isa sa mga most requested na laban, lalo na kay Sir na nagko-comment. 5 times na nagko-comment. Ayan. Ang review natin isang classic na laban, Looney versus Tipsy D. Ito ay halos wala ng stranger sa laban na to. Ito ay Isa Buhay Semis 2016. At wala na Tennis, ako no? kailangan sabihin about this dahil most likely baka kung nanonood kayo sa amin, 10 times nyo na napanood to. Pero daan na lang Tulad natin. namin. Oo, refresh na lang. Payat era, oh. Mm. Ito yung get up ni Cripply, no? Nung kalaban niya si Bruce. Ito, pakinggan natin. Vuelta Palento, trio ng Barat kay Tipsy Dio. Yo, game! Umabot ka ng semis kasi tinalo mo si Badang. Medyo mahina Panalo ata. na ako Pwede eh. pa mahina din sa recording eh. Tsaka baka nalilimutan mo. Sabi ng best mong hanggang utong lang, mas may chance ako manalo pag nag-solo na lang. Abra callback. Oh, shit! Mag-isa Kasi ako. gawin niya yung reaction niya. Mag-isa ka. Kala ko hindi na magbubunga ang itinanim ko na pagtsatsaga. Ginalingan ko sa karir ng ating labanan ay maikasa. Sa huli, aanihin ko din pala yan na parang magsasaka. Grabe yung crowd eh. Taga-bukid! Tagabuhin! Yan ang pangasar mo sa akin noon na hindi ko itinanggi. Napakarami ko ng kinain na bigas, kaya nga ako sabik na kumarne. Tamang-tama yung inihain nyo sa akin kasi bulalo ka raw. Halata nga, kasi utak mo sabaw. Pagarbo lang ang mga multi. Ano no, puro callback ng past battle nila, Hmm. yung dos por dos nila. Simula pa sa nag-solo na lang um, Only Rice, yung unlimited rice ni Abra na scheme. Tapos yung Bulalo, 'di ba? Ano niya 'yon? Kanta. Yung fudge ang title. Walang babala. Alam niyo ba 'yon? Hindi. Nabanggit nga niya yun sa sarili niyang breakdown yun na yung Walang references babala. galing sa Bulalo. Tsaka yung taga-Bukid. Grabe dati nung alala classic, ko no? nung college. Pinaano namin yun, no? Parang chinachant namin pinapatay namin sa Dota. Tapos sisigaw, taga-Bukid! Pero Nga, personally, never ko na-consider yung Bataan as parang probinsya talaga Bukid. na Oo. tayong probinsya na bukid na walang internet. Kaya Ah, medyo weird sa akin yung mga banat eh. Pero gets ko naman kung saan nanggagaling. pero parang mas ano nga yun eh, mas taga-dagat. Yung Bataan. Oo. Hmm. kasi utak mo sabaw. Pagarbo lang ang mga multi sa suntok. Mas importante ang haters.
Parang sumali ka sa boxing, tapos nagbaon ka ng glitters. Yung mga verses mong yan, kayang gawin ng beginners. Ikaw nga si One Punchline Man, kasi puro ka fillers. Sama ng tingin ni Looney nung... Kaya kung pumunta kayo Mga para sa ganun-ganun lang bars, no? meron ako ditong na corner. Ay, makapangkuha ng crowd eh. Papatayin ko tong addict na may multi-personality disorder. Yo, minsan ka nang naging pare na nagpalayas ng masamang espiritu, tapos naging payaso na mas mukha namang may hepatitis na pikulo. Salamat sa iyo, di ko na kailangan ng katawa-tawa na liriko, kasi literal na ginawa mo ng katawa-tawa ang sarili mo. Seryoso? Nag-costume ka ng payaso? Kulang ka na sa class, Looney? Ba't ka nag-makeup? Nagmukha kang estudyante, tira walang pasok, nagpalit pa ng get-up. Oh, kala ko ba nakikinig? Sabi ko, estudyante, walang pasok, nagpalit pa ng get-up. Patunay lang na kulang ka na sa class, kaya ka nag-makeup. Dati sobrang benta pa nung ano, no? Yung Pero akala ko ba napansin ko nakikinig? lang din, maganda kasi yung pagkakagamit niya dyan kasi yung punchline nakadepende rin dun sa kala ko pa nakikinig na yung sinabi Yung niya class. after ng kala ko nakikinig para explain yung class. Hindi na siya yung basta ito. Ganyan. So parang Tama, na-recollect. tama. Sa kanya parang essential pa din yung part na Yung yun. line Kaya na kaya kala ko pala ba maganda siya nakikinig. pakinggan. Oo, essential Mm. essential pa din siya. Tsaka napansin ko lang halos kabisado ko ata yung first round. Ako rin eh. Pinipigilan ko lagyan ng boses kasi sinasabayan ko talaga yung ano. Pero maganda yung mismong point niya, pati yung rhymes nung ano na yun, scheme na yun. Kasi sobrang dikit-dikit, maganda yung pagkakatahe. Tsaka ano eh, ang smooth nung rhyme, pati Saka hindi lang siya hindi siya... basta line mocking na yung ginagawa ngayon na sabi mo kay ganito, ganyan. Ito yung ginawa talaga eh. O ginawa mo to, o ito yung kanta mo. Parang binabalik niya yung mga ano, yung mga produkto ni Looney. Oo. Yung nag-flow nga siya, connected pa din dun sa nilandingan na akala ko ba nakikinig na yun eh. Oo. Kaya parang sobrang lakas. Kasi na-layer tapos biglang ni-reveal ng ganun. So, tingnan mo Ang tuloy ganda yung ng mukha ni layers, Looney, no? nag-iisip ng rebat. Churro. Hindi, ang ganda ka na point out mo na yun yung pati kay Diilas, yung kala ko ba nakikinig kasi nga ano siya eh, estudyanteng kailangan mag-makeup class. So, hindi siya basta lang pangkuha lang ng attention ng crowd, kundi essential siya sa point na Parte pa din siya kaya nung nag-makeup class. So, Sinasabi yeah, din yeah, naman to yeah. ni Looney na yung dapat yung first concept pa lang sobrang lakas na tapos pag May ni-reveal next mo pa yung pala. bonus, pang mind blown na lang. Ganda. Game face. Yo! Ito na ba foundation ng hip-hop sa Pinas? Kung baka pag foundation wagas, Hindi pa pala tapos. sige ako na mukhang tibo. Ako na pormahang F4. Ako na hindi tunay na hip-hop o mukha akong potapete. Pero kung ibig sabihin naman ng pagiging tunay ay pagko-costume sa stage, okay na ako maging peke. Ako na walang kanta. Ako na hindi marunong mag-rap. Pero hindi nyo ba naisip, sampal yun sa mga tunay kung ganon. Kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon. At speaking of taon-taon, ilang taon kang sitting pretty sa trono mo. Di ka nanguna sa paglaban, sitting pretty ka sa trono mo. Naturingan kang hari ng tugma, pero yung pagiging hari, hindi tugma sa'yo. Kung hindi pa mag-back to back si Batas, hindi ka maaalarma dyan sa pwesto mo. How ironic, Batas ang nagpaupo sa hari, Batas din palang magpapatayo sa'yo. Kaso malas mo, sumali ako. So sorry na lang. Kalagayan mo, parang hairstyle mo, hanggang semi na lang. Tuwa siya eh, no? Ano, Admiration ni parang Looney sa ito na yung part na ano, no, na maraming nag-try, going back sa point ni Jose at saka ikaw kanina,
ito yung mga nakita mo nag-work kay Tipsy D. Pero ang marami nag-try na gamitin yung scheme pero hindi gets bakit nandun yun. Yung Oo. yung part na yun, yung mga how ironic, parang naging catchphrase siya na Oo, may mismo. recall pero hindi mo alam bakit siya gumana talaga doon in the first place. Maganda lang yung tunog nung pinanood mo pero yung kanya kasi may point siya na gustong i-come across eh. So parang kung gagawa ka rin ng ganong style, dapat ma-capture mo rin para hindi siya magmukhang awkward o kaya out of place yung mga nilalagay na Oo, linya. para kang nanood um, ng Valorant Pro. Tapos nakita mo yung Mm. crosshair niya. Tapos ginamit mo rin yung crosshair. Tapos Mm. kinopya mo yung crosshair niya. Pero di naman, wala naman talabin sa'yo masyado kasi ginamit niya yun for his own style. Tapos sa'yo para Ah, gagamitin mo lang na, kasi lang nakita mong maganda yung pagkakagamit. Tsaka yung for the purpose of recall na lang. Hindi na mm. dahil parte sa nung scheme. Which is, dyan nakukulangan nga yung, like yung sinabi mo din, dyan nakukulangan yung mga hindi naman gumagaya Magaya. pero kumukuha Or, ng inspiration ah, from mga iconic na mga lines like mm. how ironic, akala ko ba nakikinig, Mm. hindi Mm. nila na ipapasok ng ano. Kasi kung gano'n lang din man gagawin mo, gumawa ka na ng sarili mo. Tapos Mm. pasok mo sa sarili mong style. Kahit yung point na sinabi niya, sige na, ako na ganito, ako na ganyan. Yung ngayon, ginagawa siya para lang maubusan angle yung kalaban. Oo. So, para sa akin, ginawa rin yun ni Tipsy para maubusan angle si Looney. Pero may next pa eh, na parang, sige ako na di marunong mag-rap. Nakakonekta. Pero Oo. bakit ako Battle of the Year taon-taon, di ako marunong mag-rap. Di ba? Oo. May ano siya, may bigat yung sinasabi niya, hindi lang dahil sa unang meaning na parang, sige, para di mo naman ito masabi sa akin, hindi na masakit. Pero meron pang next talaga kung bakit niya yun nilista, hindi lang for the sake of ililista ko lang. So, yun. Pati nga sa Yun yung choice of napansin ko words dun. eh, 'di ba? Mm. Parang pinilit pa niyang ipasok yung putapete. Parang sobrang out of place Mm. para sa akin nung rhyme nung putapete tsaka nung saan ba naglaan yun? Peke. Ganun, Peke. parang dalawa lang na siguro one to yun. Pero ang tawag dito, Pero esensya. sobrang advanced nung pag-iisip niya na siguro kasi signature word din Ni Looney. ni Looney yung putapete. So, in a way, bukod dun sa buong concept, yung mga nakapalaman na words, though hindi maganda yung nilandingan na rhyme. Doon naman siya, kasi kahit siya mismo sinabi naman niya na para sa kanya glitters yung Mm. multi eh. So makikita mo yung priority dito na pang battle rap talaga yung dala niya. Mm. Tapos less yung priority niya sa multi. And Yes. yun, ganda din ng nilandingan. Sobrang lakas na punchline nito. Punto. Oo. At famous Kamay ka ba? lang. Kaya Makakamay kahit ka. corny yung mga linya ay kanyang nabubuhat. But you will only give D vitamins kapag dinaan mo ako sa sikat. Buhay ko, ikaw ang author ng backpage. Tangina, di na ako nagulat. Sobrang hina mo sa written, yun lang ang kaya mong isulat. Tahimik lang kalaban mo, pero likas na halimaw to. Subukan mo kung gambalain. Buhay mo ay bukas na libro, ito ay silid aklatan ko, may paglalagyan ka sa akin. Ganda ng ender, no? Talaga. Tsaka Parang puro callback pa. kinuha niya yung album ni Looney tapos sinampas niya sa Oo. mukha ni Looney. Oo. Bukas na libro. Lahat parang yun pa nga, parang puro mga linya rin ni Looney yung binalik niya. Lakas, Tsaka ang lakas. ganda, hindi siya personals na, alam mo yun, yung ano lang naman. Alam ko later on meron. Pero yung hindi lang gusto mang offend, tsaka mang uga. Mm-hmm. Yung tipong inaral niya talaga yung body of work ng tao. Tapos yun yung ginamit niya para gawing weapon against that person. Parang, para sa akin yun yung peak angle pagdating sa battle rap. Opinion ko yun naman kayong ano Uh, dyan. Epal dyan sa para sa akin yun yung mga peak angle ng battle rap, yung body of work talaga ng artist. Kasi nakikita ko yan, naglalaban kayo as your um artistic alter ego. Kaya nga kayo may mga battle rap names eh. Parang hindi naman
Hindi naman ikaw Wala yan. namang masyado problema sa mga personalan, no? Pero yung para magulungkat ka ng personal na mga relationship ng mga tao na wala namang kinalaman dyan sa ginagawa niya. So parang lesser form yun for me. Ang peak talaga yung nasa body of work. Pero hindi yung tipong line marking lang na dahil lang past battles ganyan. Pero yung para i-breakdown mo talaga yung persona ng artist mismo. Naalala ko tuloy yung sa yung body of work ng tsaka yung sinampal yung album. Si Tuwing kay Sayad, yung pinagtatadyakan yung CD ng Ilustrado. Sabi ni Sayad sa interview na visit daw talaga siya kay, parang siya, nawala siya sa composure nung pinagtatadyakan yung CD nila. So, alam mo, may pride sila 'di ba, sa trabaho nila. So, kung kaya mong basagin yung kanta niya, yung mga ginawa niyang sulat, may talaga, may effect talaga. Yun yung magandang pang battle rap. So, yun, naalala ko lang bigla, pinagbabasag sa harap yung CD. Yo! Team face eh. Wait lang, hindi ba tayo magtatapik tali? Ay, shit. Wag na. Wag Wag na. Dito sa laban na to, sobrang dami. Di ko na Okay. napunta. Sa 4 na taon na pala nung una tayo nagkakilala. Kamusta na daw, sabi ni Abra. Sayang, marunong ka na sanang humawak ng espada. Kaso lang, lalo kang nagmukhang lesbiana! Walang hiya ka? Nasaan na yung partner mo dati na parang tanga? Wala ka na nga naiambag sa kultura, nagsama ka pa! Tapos sabi nila, pagdating kay Tipsy D, huwag daw ako magtitipid ng sobra. Kasi malaki na daw improvement niya. Parang liig ni Gloria. Pwes wala akong pakialam kahit 5 beses ka pang pinabagsik. Galing ka lang din sa tamod ko, matagal na kitang pinatalsik. Saan niya ba umpisang ginamit yung reference na yun? Yung Mod Tax Yam, tagal na. Oo. Sabi niya sa Break It malayo Down na kasi. kay Pero Zaito. kay Zaito. Zaito pa. Okay. Sobrang layo na. Kasi Iconic Das for Das pa na lang, talaga. nire-reference na yun eh. Parang kaya parang ang tawag dito, yung mga rapper dito galing sa tamod ko, parang tama. tas nanganak ng sobrang maraming Etong linya niya pala yung after nung lesbiana, yung kay Third D. Parang ito rin yung parang nagkaroon lang ako ng parallel sa utak ko na si Emar, yung kay MZite. Pero sa kanya, creative way. Ito po siya, direkta niya lang na wala ka nang kwenta, nagsama ka pa kay Emar. Bulok ka na, nabulok, puno, sumubo, pinasusulat ka na makikita mo yung same thought, pero kung paano gamitin nila, magkaiba. Pero grabe yung strays na nakuha talaga ni 30. 30. Asan yung asawa? Parta ka. Pero yung lesbiana niya na ano ba yun? Freestyle ba yun? Kasi parang ang hina din ng pasok sa eh. Hindi, para sa akin written kasi lahat. Ano yun? Espada. Kamusta na daw, sabi ni Abra. Sobrang hina ang buhay mo. Halikan ko lang sa Halos 4 na taon na pala nung una tayo nagkakilala. Kilala. Kamusta na daw, sabi ni Abra. Sayang, marunong ka na sanang humawak ng espada. Kaso lang, lalo kang nagmukhang lesbiana! Siguro kasi nabanggit na rin ni Tipsy na ako na mukhang tibo, kaya binanggit. May disarm na. Oo nga, tama. Yung bibig! Tunog gangster ko, matagal na kitang pinatalsik! Tipsy D, tunog gangster sa unang dinig. Pero sa unang tingin, mukhang hamster na puno yung bibig. Yang higanteng pisngi mo, ang pangit sa video. Lalo na dun sa battle yun ni Sinyo, kamukha mo yung puppet ni Jigsaw.
Alam mo yung tsura eh. At kung akala mo pupuruhan ko yung pustiso mong namamaga, mali! Kung akala mo pupuruhan ko yung piski mo namamaga, kamustahin natin yung ngipin mo pag binatil ko yan, 2 pustiso magagawa. Ano? Ngipin mo na naman, bakit galit ka na? Malamang titirahin ko pa rin malaki yan, bakit lumiit na ba? Hindi porket 10-1 ka, mananalo ka na. Gago ka ba? Lahat ng nakalaban mo, bagong salta. Kaya paano ka pa makakatsamba sa akin kung para starter na nga si Balakid, natalo ka pa? Siya daw yung pinakagutom na rapper mula Bataan hanggang Maynila. Aba! Pambihira! Ba? Yung mata eh, no? Kasama kaya sa sulat yun. Animated eh. Nakasulat na Feeling pa, ko, ba. kailangan niyang i-elevate lalo para makita yung agwat ng delivery nila. Parang gusto niya talaga ipakita na, kasi feeling niya rin siguro yung sulat ni Tipsy malakas eh. Parang same sila kung le-level sa sulat, pero kailangan niya magkaroon ng separation kung bakit siya yung iboboto. Kita mo, hindi siya nag-costume dyan. Pati sabi niya dito, naramdaman niya daw na underdog siya. Sabi ko naman, parang hindi naman. Parang, ang tawag dito, more of, parang, yung LeBron James feels na parang kailangan mas marami siyang patunayan. Hindi naman sa parang underdog. Pero ngayong nire-review natin siya, nakikita mo nga na yung audience matipid sa kanya compared dun sa bigay ng audience kanina. Oo. Ano rin, mahilig rin kasi sumuporta tao sa sa underdog eh. Lalo na sa hip hop scene talaga kasi innate yung tema ng Upset. ng pagiging underground ng kaya tsaka mga up and coming, Diamond in the Rough, na yan eh, nasa sentro na yan ng hip hop eh, kahit hindi sa Pilipinas. So nakikita din talaga natin siya sa battle rap. Aba. Ang Maynila. Aba. Pikit pa, nakatem. Kaya pala pag nag-rap ka, para ka nang hihina. Di nyo ba napapansin? Tunog bading to si Tipsy D. Kahit ilang beses pa to magbayad ng shipping fee, wala pa rin dating yung delivery. Yung mismo eh. Delivery. Nakakawala ka ng gana. Celebrity boxing na lang sana. Kaso sa laki ng ngipin mo sa harapan, wala namang mouthpiece na kakasya. Mga hurado, hindi nyo na kailangan pang pag-aralan ng mga bara kasi round 1 pa lang, nangangamoy patay na daga na! Speaking of daga, huling laban ni Daga, basag yung muka, punit pa yung uso. Pero panalo pa rin si Ratatouille kasi nga ang lupit magluto! Di ba nag-choke ka kay J. King? Biglang na blanco ang kanyang utak. Hindi na ako magugulat. Mahirap talagang magkabisado pag may ibang tao kang tagasulat. Tapos di ba marunong mag-freestyle? Kaya nagpapaka-friendly itong bobo na to. Kaya paano ka naging Einstein kung wala ka naman palang MC sa formula mo? Ayaw mo yung itsura ni Luni. Nandito na ang professor ng professor mo para turuan ka ng lesson. Mas kabado ka pa sa batang tuturukan ng injection. Mas nervyoso ka pa sa tulak na inabutan ng inspection. Daga ka na nga, dinadaga ka pa. Ano yun, Inception? Sobrang no? Jackson. Tawag nito. Ang lawak ng inaabot niya pero kaya niya gawing cohesive. Yung reference niya na puro daga pero yung mga tinawiran iba't ibang klase ng kabado. Oo. Merong flavor of delivery talaga yung mga nagsimula pa nung unang-unang versions ng flip top na. Isipin mo yung ganyang yung mga linya na yan pag di lang ako pagbabanggit ng MC. Pero kapag medyo current na MC yung nag-spit, parang ang awkward. Injection, inspection, inception. Pero kay Looney, parang ang natural lang bumagsak sa tenga mo. Para ka lang yung kinakausap.
Siguro dahil dun sa level of confidence na meron siya sa delivery niya. Kaya ang natural pakinggan. Parang yun Just, nga rin yung ano niya, 'di ba? Point niya doon sa paano ka naging Einstein ko lang MC sa formula mo. Ah, Tapos nag-proceed siya sa paggamit ng mga elements ng battle rap at pagiging MC na hindi masyadong hina-highlight or nakikita kay Tipsy. Kaya para sa akin din kaya ini-stress out niya ng sobra ah, yung kung paano niya bigkasin kasi nga kailangan niyang ipakita na ano lang to, proof of hindi siya yung concept. complete package na parang hindi siya yung naiisip nyo, kundi itong nasa harap nyo, itong ginagawa kong full MC formula. Ano yun? Ano, Joseph? de una, kasi sa panahon ngayon, ang delivery nun, injection. 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 Inception. Hindi, pero ang kagandahan nito, maganda din na, in a way, na babaligtad ni Looney yung punto kanina ni Tipsy D na glitters lang sa pagrarap Mm. yung multi. Kasi pinakitaan niya dito si Tipsy ng battle rap na naka-multi talaga yung binibigay. May punto Tapos, at may yeah, multi, no? oo, tapos ganun din. Parang sinabayan niya pa sa concept play, sa punto si Mm. Tipsy D. Kasi ang ganda nung ano ang ganda nung batang kabata sa injection. Tapos Injection. tulak na inabutan ng inspection. So, 'di ba parang paano mo maiisip 'yun? Parang na makaka-relate pa rin lahat ng audience kasi lahat naman ng bata dumaan sa injection tapos para mas related siya diyan sa flip top. Pasukan natin ng tulak na inabutan ng inspection. Tapos Tapos kay nagland. mismong Tipsy, yung daga pa rin. Kinonect Nagland niya pa siya. rin yung ratatouille, yung daga, ang Yun. mga Tapos lahat ng ni-wrap yan. up. Mm. Huwag mo nang pagkasahin yung mga bars mo. Masyado ng stretch, Mark. Yung Mac niya, umpisa pa lang, alam mong inaano niya yung... Di ba scheme ni Tipsy D yun? Kay Ah, Batas? Yung... ganun ba siya? Ito ng stretch, Mark. Kaya wala kang tumatatak na linya na parang stretch, Mark. Hindi ikaw ang pamantayan, umupo ka na lang sa bench, Mark. Dahil hindi ka veterano porket matanda ka na din, Mark! Denmark. Alam kong marami kang handa para sa hari ng tugma. Kaso lang pag nagtataglish ka na ganyan, para ka nananarkastik na bakla. Yung mukha mong mataba, gawin natin mas grabe yung maga. Ito na ba yung tinuturing yung bayani ng balanga? Yuyupi ito sa akin parang kalye sa balara. At magbimisto lang, tayo na basa ng pusang kalye na gala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag yun ang hanapin! Ang daga! ano, nung dulo. Grabe yung crowd po siya. Oo. Nagahampas no? Parehas silang parehas silang nag-callbackan ng linya nila parehas. Pero si yung kay Looney, kay Tipsy pala, mga linya ni Looney sa kanya. Tapos ito, kinolback yung linya ni Tipsy sa buong run niya ng isa buhay, yung wag yun ang halapin, yung wala. Tapos, ginawa niya pa rin daga. Kumbaga parang umabot ulit dun na wag niyong hanapin. Tapos habang sumisigaw yung crowd ng wala, tapos sumigaw sila, tong Daga. daga! Nakita yung difference as a performer talaga eh. Hinayaan niya munang sumigaw ng Nang wala. Oh, may timing. May timing. sumigaw ng punchline yung audience. Tapos sa kanya Ah, binigay yung pinatong niya sa kanya. Ganda. Pero Ganyan yung lang natin, kay Go. Tipsy D, yung round 1 niya, parang sobrang lakas na dire-diretso mula umpisa hanggang dulo. Kay Looney medyo pataas eh. Nung umpisa, Paangat. daming hindi lumalanding eh. Tapos nung huli, parang sobrang lakas. Sobrang ano Mm. nung enter niya. Tapos kuwang-kuha niya yung tao. So parang nagtatug of war sila ngayon sa audience. So na-feel siguro ni Looney dun sa huli na, okay, kuha ko sila. Nakuha niya. Naalala ko nga sa BID ni Looney, sabi niya nung nakuha niya na yung ganong reaksyon ng tao, sobrang confident na niya
2 and 3 niya kasi ang alam daw niya sa sarili niya, malakas yung 2 and 3 niya. Oo. Kumbaga mahina pa yung round 1 para sa kanya. Nung alam niyang nakuha nung mas mahinang round niya yung crowd, alam niya nang kaya niya i-dire-diretso. Pero makikita mo yung progression nung nung chant nung tao. Kasi nung umpisa mahina lang din talaga eh. Mahina Hanggang talaga. sa nakuha na niya. Lalo na itong dulo. Yung dulo nagwala na. Ano? Parang may stampede, oh. Butik yan. Kanina mas niya doon, mas strip niya na linya. Kanina mas napatapik yung linya. Kahit wala nang score. Na round. Tipsy ako round 1. Tipsy. Ako, feeling ko baka recency bias. Pero nakuha ko ni Looney sa round 1. Pero ang ganda din talaga nung rounds Tipsy. ni Tipsy. Pero kung i-scorean mo punchline versus punchline, sa tingin ko mas nakuha ko ni Looney dito sa Kasi siksik naman sila pareho eh. Wala namang nagtapon ng linya. Ako tipsy ako ng slight round 1 dahil sobrang na mula umpisa may may para sa akin bilang nanonood yung preference ko yung cohesive yung mga linya niya from start to finish. Do ganun yung parang ganun yung naging effect ng kay Looney. Medyo nung padulo na, doon ko na siya na-feel. Pero nung medyo umpisa hindi pa masyado. Tsaka sa panahon ngayon, yung stumble kanina ni Looney, hindi Ay, nila nagkamali. hindi na nila ipo-forgive yun. Sa Yun sa pustiso. buhay ito, bawal yun eh. Pero ang bilis niya rin kasi sabi niya, mali. Tapos inulit niya ulit, di ba? May rin. Alam mong rin siya. Sanay siya mag-adlib. Alam niya yung mga ganun niya. Do yung after nun, alam ko malipatin yun eh. Yung pag binatel ko yan, Yung pustiso. parang dalawang pustiso magagawa. Nakalimutan ko anong tama, pero nakalimutan ko eh. Pero si Looney naman nagsabi doon sa BID niya. Iba daw yung word doon, pero nakalimutan ko. Yo! Inside. Yo! Yo! Ngayong second round, hindi magpapawala ng tao ang koneho kaya huwag ka magpanik. Hindi naman illusion na talunin ka kaya bakit pa ako magmamagic? Kakapanood ko ng balita, lagi tuloy kitang kinukonsulta kay Arik. Ito na yung sinasabi nilang kasalanan ni Tipsy. Buti na lang hindi ka nag-back out, uso pa naman yung sumusuko na adik. Yung baliktaran ko kay Flick G, mukhang applicable sa'yo. Kasi kung dati, may kanta kang kaya mo bato, ngayon, bato na ang may kaya sa iyo. Dati, napapagaling ka ng bato, ngayon, bato na ang may sakit sa'yo. Dati, naghahanap ka ng bato, ngayon, bato na ang naghahanap sa'yo. Chief De La Rosa, salute sir sa palagi niyong pagsisikap. Kalaban ko po ngayon, you sir. After nito, pakikidnap. Mr. President, di ako hater. Pero wag niyo naman targetin yung may hirap. Hindi lahat ng adik nasa squatter, yung iba nasa flip top. Naalala ko yung sinasabi lang. Mang preso eh. Siya daw yung may kasalanan. Siya yung nagbigay ng idea. Mga uwas talaga. Makahanap na lang ng yun eh. Pero sobrang nun kasi kung alam mo rin yung part na to, di ba may nagkasakit sa bato talaga si Looney nung time na to? Yung ano ba tawag na to? Yung kay G-Clown pa lang na Tsaka sobrang payat niya nun. So hindi lang siya basta bato-bato. Tatlong bato yun eh. Kidney, bato de la Rosa, tas bato as in drugs, diba? Luto yung laban mo kay Shay. Ilang beses ko pinanood yung video, ang wak nito. Yung panira mo basic, parang straw lang at sago. Kumbaga sa panira ng bala ng tirador, puro magaan ang dala mo.
Kasi bukod sa kidney, wala namang masakit sa bato mo. Pero sa kabila ng lahat, yan ang gusto ko sa'yo. Lumalaban. Pero sa panahon ngayon, ang pagbattle nito sa akin ay kamangmangan. Dahil alam nyo naman kung anong sinasapit ng mga adik na nanlalaban. Tulad ng sinapit mo doon sa may foreign rapper. Nagmukhang evacuation area yung Araneta nung mabiktima ka ng disaster. Let's make history! Wow! Tamang-tama yung napili niyong paksa! Biruin mo, ikaw lang yung Pinoy na sinibak ng Arabo sa sarili mong bansa! Ba flow ni Looney Ang lakas ng loob yun? mo hamunin si disaster. Dito ng matikas, tapos yayabangan mo lang ng mga achievement mo sa Pilipinas? Tanga ka ba? Sir Mike Pati Sweet, yun. aba, pang-hype nyo lang ba to? Kung ganun lang pala gagawin mo, sana nag-Skype na lang kayo. Binaliwala ka tuloy ng kalaban mo o di ba nakakalungkot? Parang nag-lecture ka sa klase tos lahat nakadukdok. Napanis na nga yung laway ko sa kakahintay ng suntok. Kaya pala Araneta Dreams kasi nakakaantok. Ano ba naman yan, idol? Looney, hari ng tugma. Pero sige, maiba tayo. Balikan naman natin yung pambabastos mo kay Anby Mateo. Tanong lang, nasaan ang creativity doon? Makata na ba yon? Rap skill, unique, pinag-isipan, matatawag na talento ba yon? Sige nga, nagbayad kayo sa rap battle para makinig sa rapper, tos ganong linya, sisigawan nyo ng todo? Seryoso? Kahit hindi battle rapper, kayang-kaya yung gawin, basta walang modo! Real talk, gago! Kaya hindi ka sa akin mas angat. Bantog ka lang, hindi ikaw ang matalino sa lahat. Panot ka lang, hindi mo habol maging alamat. Kapos ka lang at lalong-lalong hindi ka masakit magsulat. Bastos ka lang! Sa ibang babae gustong lumamutak, may asawa ka pa niyan, sobrang berde ng iyong utak, nilulumot na ba yan? Kanta mong Cerberus, malaburak, hindi naman sa pagmamaselan, pero bakit ako papasok sa iyong utak? Napakadumi niyan! Kaya yung kidney ni Marlon P, naunang sumuko na. Kasi yung pagiging madumi ay nasa dugo mo na. Pinakamahusay ka sa tugma, aba nang yayamot ka ba? Kung magaling ka naman pala, ba't nagagamot ka pa? Dapat sa'yo sinusunog. Huwag ka feeling malakas na nilikha. Kung yung may lagnat nga, inaapoy, yung tulad mong may sakit pa kaya. Ano, pustahan? Tignan nyo nga naman. Mukhang pera talaga to. Sige, payag ako. Basta gamit nating pangkiskis, ang sarili mong bato. Basta? May katas sa bato yung ano. Ang ganda Umikot Maganda sa naman. bato Maganda naman at yung saka ano. Gusto ko yung hanggang doon sa Cerberus. Pero yun nga, medyo nakulangan ako sa mismong angle na ginamit. Sa punto, sa inikutan. Parang bato. Para sa akin meron pa rin siyang ano, yung nag-scatter pa rin siya ng mga linya ni Looney. Yung ano ba yun sa laban nila? Tanga ka ba, ha? Tanga ka ba yung ano? Di ba yun yung in your face na tanga ka ba? Tapos ginamit niya rin yun. Tapos yung ano ba yung flow na sinasabi ni Tips kanina? Yung mga ganun. Tsaka parang hindi niya rin masyado nabigyan ng reaction time yung crowd, no? Parang diretso siya. Ewan ko kung nauga siya sa round 1 ni Looney o feeling niya pinakamahina niya yung round 2. Kaya hindi siya nag-expect ng masyadong maraming crowd reaction. Kasi okay naman yung sulat niya. Pero parang tahimik lang yung crowd except for a few moments lang na yung bastos, ganun. Kaya kahit sinong gawin yan basta walang modo, yung mga ganun na parang Pero iconic normally. yun bastos ka lang. Kahit sinong kaya sabihin niya. Kaya gawin yan. Sobrang hanggang ngayon parang ano pa din, na-angle pa din yan. Yun nga eh. I mean, malalakas yung linya niya na hindi nagkaroon masyado ng reaction. Hindi ko alam kung dahil si Looney, di ba, hinahayaan niya mag ano. Oo. Napapatingin nga ako dito sa video, parang ay wala nga palang timer pati reaction time dito. Wala. Ano kasi pero yung tao grabe. nung mga time na yan, tsaka lalo na yung mga before, may kampihan pa talaga. Kahit hindi mo kampo,
or kahit Sabay. wala kang pinapanigan, kung sino mas malakas talaga yung kakampihan mo, yung re-reactan mo. Ngayon kasi mas ano na yung tao eh. Mas fair. Kasi lagi sinasabi ni Arik, react accordingly. So, lahat na Mm. ngayon nare-reactan halos. Syempre may mga battles pa din na nakaka-frustrate yung reactions. Pero, Ah, nung time na yan, ano talaga eh. Malaking factor yung parang offer ng crowd. para sa akin na convert talaga. Hindi siya Oh, dahil bias kundi yung round 1 niya ang lakas ng kay Tipsy eh. I mean, yun nga yung eh. reaction, 'di ba? Pero nung nakuha ni Looney, parang yung level ng lakas kasi malakas talaga yung baon niya pero yung lakas na ginawa niya hindi enough para ibalik sa Hindi kanya pa yung ata crown. uso dyan yung ano, yung nagpapabawi yung crowd ng Yung ano. bawi. Oo. Bawi-bawi. Pag alam nilang Parang mas malakas. may struggle ditong bumawi kapag Oo. ganito yung crowd eh, no? So, Kasi parang hindi masyadong uuso dyan din yung kampihan beforehand. Kasi yung 2016, para sa akin, isa sa mga pinaka oh, beforehand, yung stacked na kay Looney, isa buhay. walang ano dyan eh, Yeah. wala yung pupunta sila dyan na, sino dito yung mga fans ni Looney? Sino dito yung mga fans? Wala. Hindi Walang mo ganun eh. magaganon yan. So, Hindi kung mo sino yung mas magaganon yan. malakas, ando na talaga kaagad yung ano ng crowd na yun nga, unlike ngayon, kahit sobrang lakas ng isa, bibigyan pa rin ng chance ng tao na. So, hahanapan nila ng mga moments talaga na re-reactan. Unlike dito, sobrang unforgiving ng crowd. Grabe pala yung sa buhay na yan. Chinek ko ngayon kung sino yung sumali. Tanggalin ko na si Badang. Looney, Furuz, Shoutout. G-Clown, Pistolero, J-King, Flick G, Tipsy D, Smaglas, M-Site, Plasma, Acer, So, Aklas, Romano, Rapido, bigat. Grabe yung mga grabe yung mga kalaban. Kaya grabe din si Plasma yung nag-finals dyan. Dami niya rin Punta dinaan. kasi Pero plasma ito, dyan. kita mo no na ang hirap bawiin ng crowd sa ganitong stage kasi yung inispit niya ngayon, gawin niya yan sa current, ang lakas niya eh. Oo, lakas niyan. Pero, Ang lakas niyan. oo. Pero yung crowd na yan, hindi masyado forgiving. Kaya kailangan mabawi mo sila ng mas malakas pa. Oo. Sayang yung na malakas. Mukhang pera na naman! Mukhang pera na naman kung ano-ano na lang talaga sinasabi nito. Alam mo, masakit ang reality, bro. Na yung 100,000 na hangarin ninyo, down payment pa lang ni Arik ng talent fee ko! Kaya tangina mo! Gusto mo ng bars? Gusto mo ng bars? Pagbibigyan kita kasi minsan lang to. Sa dami ng bars na baon ko ngayon, kahit sa elevator ng Minahang Bato, may signal ako. Nicole back pa sa bato eh, no? Oo nga, no? Kung yung battle rap naging boxing, talon-talo ka sa sapakan. Hindi tayo magka-level. Magkaiba tayo ng larangan. Yung estilo ko, direkta. Pambara ko na bakbakan. Yung estilo mo, puro yakap. Hanggang mapagod yung kalaban. O di ba totoo naman? Mas mahusay pang pumunto si Badang. Tinuro ba eh? Tugma ang Andyan ba siya? lumpia na walang laman kasi Andyan. ubod ng tabang. Tsaka paano to naging henyo kung panay Google yung alam? Tandaan mo, hindi kasi Einstein, si Kuya Kim ka lang. Parang gusto kong gamitin yung time machine mo pabalik sa nakaraan. Upang tadyakan yung nanay mo sa tiyan habang nasa sinapupunan ka pa lang. Kasi mas nakakaumay, pa sa Java Rice mag-analyze ng mga battle rhymes mo na Tagalized. Lalo mo lang pinapakumplika ng mga hashtag at mga multi sa dulo. Basta ako yung hashtag ko sa umpisa kasi ako yung numero 1. Hashtag numero 1, style mo yung gago. Yung estilo mong pauso, lirisis mong walang punto. Hindi ka epektibo mga insulto kasi mga linya mo hindi puro. Magtatagalog ka tapos mag-i-English ka sa dulo. Sino ka? Si Tulpo? Parang ano ba yun? Yung huli natin ni-review din? Kay EMR. Ito na, kung ginawa naman, kay M-Site naman, sabay sisigaw ng time. Sino ba Tulfo yung sikat niya nung time na yan? Iba-iba kasi yung sumisikat every era eh. No? Pero ang Inglesero Tulfo. si Ben. Si Ben Tulfo. I think siya talaga yung sikat nung time na yan eh. Di ba siya yung bitag? Sa Yeah, Bitag. siya, Bitag.
Yung Tsaka may punto din kasi Sige, yung si Rafi na eh. ginaya ni Michael B sa bonggam-bonggam bongbong. Sumbong. Yun. Sumbong. Dito Laging ka na magsumbong. parang diretso pa action. Ano ba tawag nito? Pareha silang ginagamit nila yung lines ng hindi. Hindi siya line marking. Sabi mo kay ganito. Oo, pero nagagawa nila ng Galing smooth eh. lang. Oo, Tsaka smooth lang. yung maki rin ng style na Mm. kahit sa delivery lang. 'Di ba yung mga napapansin? Ako hindi ko nga napapansin yung mga sinasabi nyo kanina na, uy, 'di ba style ni Tipsy yan ganyan. Lonely. Kasi Ganun. ngayon, sasabihin nila, sabi mo kay ganito, tapos mag-over na, tapos mag-ano. Pero sila, ito yung punto ko dun kay Slackpo na yung level of sarcasm nila habang ginagawa nila yung style ng kalaban, halata mong mockery. Hindi nila kailangan i-explain na, oy, kasi yung sinisita sa akin dun, hindi mo kailangan hindi ko naman sinabi kailangan mo explain joke eh. Sabi ko, taasan mo yung sarcasm mo para hindi siya mistakable na hindi siya sarcasm. Tulad nito, 'di ba nakakatch nyo dahil familiar kayo sa mga battles silang dalawa. Nakakatch nyo, style niya ano yun na. Kasi obvious na minamak niya kasi tinataasan niya yung delivery. So ganito yung ini-stress feeling ko na out mas okay mismo. na. Yun nga, Ini-stress out yun yung mismo. mas creative na paggamit siguro kaysa sa sabi mo kay ganito. Ganyan. Tapos alam mo yun, naubos na yung 8 lines mo sa pag-mention lang ulit nung linya na sinabi niya before. Which is yun din yung mahilig si Tahi ni Looney sa BID niya. Na pag magla-line mark sila, parehin kay Krega, yung buong niya yung Cerberus. Cerberus. Putik, parang 60% ng round niya, linya lang naman More Cerberus. than nga eh. Bago lang niya yung dulo. Parang nagparody lang si Krega nun na, alam mo yun, binabago-bago lang yung konti. Yung Tapos, yung mga tao. Kasi, feeling ko akala nila buong sulat ni Krega yun. Hindi nila alam kanta pala yun na tatlong feeling ko tao alam pala. naman nila na Cerberus yun. Pero dahil sa sobrang familiar, natutuwa sila. Na parang kunyari, pag nanood ka ng parody ni Bitoy, alam mo na hindi niya kanta yun eh. Pero dahil yun. Siguro feeling ako ito, opinion ko lang. Feeling ko half ng audience yun, hindi nila alam na may pinagkukuha ng kanta doon si Craig. Kaya malakas yung hiyaw nila. Kasi si Looney na upay. Ano yun eh? Si Cerberus. Cerberus yung kalaban niya. yung kay lumanging fruit eh, no? Yung itong ginawa ni Looney, hindi ko alam kung sinadya niya na yung landing nung numero 1. Sabi ko, ang pangit naman nung nilandingan na yung hashtag ko nasa una. Makiri. Makiri yan, sabi niya. Hashtag diba, numero 1. Hindi, parang kung ako yung unang first time ko siya mapapanood, sabi ko, ay, ang pangit. Ganun. Tapos bigla niya ngayong ni-recall. Pangit ba? Style mo yun. Hashtag numero 1, style mo yung gago. Meron pa isa dyan na gagawin niya, makiri, tapos hiniiwan ng tao. Tapos yung pala may namak niya, na yung mga tao bilib na bilib. Tapos yung pala, ay may namak ko nga eh. Yung sa PC Tower part. Anyway, spoiler. Yung motherboard. Motherboard. Talog ka tapos mag-i-English ka sa dulo? Sino ka? Si Tulpo? Anong gagawin mo? Yung keyboard? Magmimistulang giant sword? Na isasaksak mo sa akin parang CPU tower port? Tapos sasakali mo ko ng imaginary power cord habang yung nanay ko walang magawa parang motherboard? Nanay walang magawa motherboard? Pakyo! Dapat kayo ni Sak Maestro naglaban, pareho kayong taglish magsalita. Kung yung ilong niya dumudugo lang sa kaliwa, sa'yo naman yung sa kabila. Tuwan-tuwa ka dyan sa pinaggagawa mo? Kala mo naman napakabago. Tarantado, nagmumukha ka lang matalino kasi ginagawa mong tanga yung mga tao. Ito na yung paparebat niya. Yung mga lyrics ko advanced. Inuulit niya pa talaga para sa mga autistic niya na fans. Ano namin to eh. Pang-asar namin sa naglalota. Utik na yan. Lyrics ko advanced. Kasi yung gesture niya dito talaga sobrang confident na niya. Kung ikukumpara mo kay Tipsy, di ba? Sumasayaw-sayaw. Yung mga lyrics
lyrics ko advanced. Inuulit niya pa talaga para sa mga autistic niya na fans. Sige nga, mga makatipsy, ano bang malupit na sinabi niyan? Wala! Parang New Year's resolution ni Arik Yuson. Narinig ko na dati yan. Binasag ko na tong daga na to noon, buti nagkiklik pa to. Ganun ba gusto mo? Mas may originality pa yata ang mga writer ng GMA sa'yo. Hoy, Roger Rabbit. Pangungopya ng obra, ginawa mo na yata ang hobby. Dapat record mo 10-4 kasi halos lahat ng linya mo, copy. Magaling mga angkin. Yan ang angkin niyang galing. Sapagkat tinatagalog na lang yung mga linya sa King of the Dot. Ang week mo mag-rap, patapos na ang Year of the Rat. Pero mukha ka pa rin daga, dapat mga beat mo pang trap. Gandito, daga pa rin eh. Bilis ko na Basilio at Miko, hindi man lang natinag o nauga. Tuloy pa rin sa pagsipi ng mga titik at tugma, hindi ka na nakakatuwa. May halong laway ng ibang rapper, kaya pala bumigat yung dura. Ikaw lang yung kilala kong malaki yung pisngi. Pero matigas yung muka. Nakakahiya pa. Tinan mo, kinakaila pa. Porket yung mga pinagayahan niya na rapper hindi masyadong kilala. Maliban dun sa Infinity Line na ginaya mo kay Disaster, daig mo pa record label sa dami ng ninakawan mo na rapper. Nagre-react yung crowd kasi ito yung time na, ano, di ba? Si, pangalan. Updated ba kayo doon? Si, ano pangalan? Amara? Joseph. Yung ano, 'di ba, yung meron silang kanta sa Ganid, yung kay Abra, 'di ba, kaya umalis sila. Yung record label nila. Pero siya kanta diyan sa sa Ganid. Yung hindi na alam na ibenta na pala yung rights of Magic Sing, mga ganun. Oh. Mga ganun. Ganun palang issue dati. Na-bring up niya yun sa isang kanta niya sa or luma, siguro napaghalo ko lang. Pero sa, meron na. Meron na. Oo, yung ano, parang yung CEO shit. Oo. Yung mga yan. CEO na ng Lalamang. Basta nandun yun sa sa bago niyang album. Yung sa meron. Meron pa ata. Meron pa. O meron na. Diba dalawa yun? Mga mali yung Hindi ko rin maalala kung sa alin dun yun eh. Mga hardcore battle rap fans. Meron na doon nga yan sa bagong album tungkol sa CEO. Meron na yun. Kahiya pa. Tinan mo, kinakaila pa. Porket yung mga pinagayahan niya na rapper hindi masyadong kilala. Maliban dun sa Infinity Line na ginaya mo kay Disaster, daig mo pa record label sa dami ng ninakawan mo na rapper. Alam niyo yung Dynasty? Dynasty, galing lang yung kay Ramniti. Antigas. Akala niya siguro porket siya lang ang may internet sa Bataan, siya lang din na may PC sa Pinas. Tapos yung sinabi mo kay J. King, babawiin mo yung corona na may kasama ng ulo. Very good, yay! Tinagalog mo lang yung sinabi ni Canibus kay LL Cool J. Sabi pa naman ng mga fans mo, malalim kang araw. Kaso yung corona ko, di mo maaring maagaw. Yung mga bara ko kay Shelly at kay G-Clown, di baling mababaw. Basta pinapakain ko sa mga tao, hindi galing sa nakaw. Ikaw! Mga Pilipino, niloloko. Dapat hindi ito binoboto. Tinatagalog lang ni Gago, parang talumpati ni Tito Soto. Kaya kung ako tatanungin, hindi ka karapat dapat magkampiyon. Kalaminin mo pat yun. Kung mahusay ka talaga, i-rebut mo lahat yun. Kinuha na. Sobrang nun. Doon sa part na yun. Sobrang clinic nung ginawa niya. Na, di ba yun, yung sinabi mo kay, hindi niya na kailangan sabihin yung buong linya. Kung hindi man na-gets nung tao yung mismong linya, may next cut pa kasi siya na pangkuha sa tao. Like, kunyari, yung Dynasty, hindi, Infinity Line, ganyan. Tapos, kinonect niya sa, kinuhanan mo yung
artist, Oh, record label. Tapos yung sumunod, nakalimutan ko nakapasok yung sa sumunod. scheme. Hindi Oo, siya, may hindi siya assist. may pang-connect pa rin siya sa tao. Tapos yung pangatlo, yung Dynasty, tapos very good, yay. Tapos tinagalog mo lang kahit di mo alam SKL. yung scheme, alam mong tinagalog niya lang. Tapos tinagalog mo lang yung plagiarism ni Tito Soto sa ano niya, panunumpa niya. May current event na ano. Tsaka May feeling ko current, yung LL Cool J, yan alam. yun nga parang ano siya parang pinili talaga siya ni Looney kasi familiar si LL Cool J sa Ang mga kulit tao. ng rhyme no? Very Y- good, Good yay. day! LL Cool J. Ang galing nga nung Dadaan sa ano, gesture. ang galing nung mga pinili niya doon na sobrang talino na, oo nga naman, kung i-expose ko yung linya na galing sa hindi rin naman nila kilala, Mm. di rin makaka-relate tong audience. Tapos ang ginawa niya, Mm-mm. parang nagbabanggit lang siya. Binanggit niya, alam mo na, binanggit niya si Disaster. Para Mm-mm. ma-condition din talaga yung ano, Ah, yung utak nung tao na, ito na, Mm-mm. ito. Parang hinihintay na i-reveal kung alin yung line eh. Parang Mm-mm. na-condition na niya yung utak nung tao na naghahanap na lang nung line nung kung alin ba yung pinitik na linya bago niya binigay. Kaya nung ni-reveal niya, parang ready na yung tao para tanggapin yung... Tapos Tsaka yung ang ganda last, ng yung Hindi, connect go, go. pa. Ay sorry, Yun nga yung connect bagsakan. niya pa na hindi galing sa nakaw. Kahit hindi Mm, mo kilala lahat yun, wala akong pakialam. Pero mm, ninakaw mm. niya yun versus ako na sinasabihan mong mababaw. Ako lahat Tsaka yung gumawa word na niyan. di bale. Yung word na di Mm-mm. bale. Kasi parang Mm-mm. alam niya na babanggitin ni Tipsy. Parang di bale na. Parang okay, sinabi mo yan. Oo. Pero di Mm. bale ng ganyan. At least ako hindi Oo. ganito. Oo. So, para Oo. siyang rekta na ano na nasagot dun sa kahaba-habang sinabi ni Tipsy. Mm-mm. Di Yung baling yung mababaw, effect tuloy nito di ngayon parang galing ano, sa nakaw. Dalapit. parang yung effect tuloy nito ngayon sa next round ni Tipsy, parang yung Reddit ni Fitrum kay Slack One na parang wala na. Ano, parang Oo. disarmed ka na ngayon. Parang kahit Tsaka gaano pa yung kaganda yan. Kahit yung gaano pa effect kaganda yan, di ng ba? yung effect ng pag hindi ka nagrebat, Tapos Oo, kasi 'di ba? pinaparebat pa. syempre, kung dito repat mo lahat. Kung talagang i-rebat mo lahat 'yon, tapos ikaw, may choice ka ngayon. Oo. Oo. Mag-on the spot ba ako o hindi ako magre-rebat pero admission of guilt? Parang Parang yung ganun yung parang yung kay mangyayari. MZ Zenlook na i-translate mo nga yun kung Bisaya ka talaga. Grabe 'yun. Grabe yung ginawa ni Zenlook na 'yon. So, Talagang kahit rap niya maganda naman yung balik ni ni MZ MZ. kahit kung kahit papaano na sabi niya Oo. wala sa lengguwahe nasa puso, nasa dugo o puso ba basta something. Pero wala Oo. pa din parang di ka Bisaya Si parang ganun eh. si shit, sa live napanood ko ng live. Delo versus Kial. May scheme siya doon na blah, 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 is for me it's heaven. Ito sa English. Tapos yung sa dulo niya, ako magaling talaga. Gusto ko i-rebat mo lahat yun. Gusto ko English din. Tapos, ano isipin mo? Mag-rebat ba ako ng English o sasabihin ko lang na engot ako? Parang kasi pag sabi niya, tanga ka, sige, rebat mo yun, English din. Wala. Di man niya ni-rebat. Pero mga trap may mga game Pero plan ano yung talaga. factor dito ng ng nauna si Tipsy? Mm. Kasi sobrang lakas ngayon na itong round ni Looney. Wait Mm. lang, yung tungkol ba kala Shay tsaka kay G-Clown, round 2 yun ni Tipsy? Round 2. Or round Hindi. 1? Yung round 1. Round 1. So regardless pala. Kaya Uh, perfect lang din na nasa round 2 siya nilagay ni Looney. Kasi Feeling kahit ko pasok kaya na. niya round 2 to dahil may chance pa para may last round pa si Tipsy na hindi siya makakapag-rebat. Oo. Kahit anong mangyari. Ganda. Round 2 ako topic ko Looney. Looney ako, Looney. Ako dyan. Yes, Looney. yes. Last round 3. Naku. Ako po, napapunas. Yo.
Yung mga ganong ubo, ganun ako pagkabado eh. Nagulat eh. Yo. Game. Yo! Ngayong ikatlong round, pag-usapan naman natin yung isa mo pang costume. Ghetto Priest. Aba, Kaya malupit Aklas. to. Nilabanan yung alien force ni Aklas para mailigtas ang mundo. Kaso ang nangyari, isinabuhay mo lang yung pagiging supot mo. Kasi yung pagiging pare ang patunay na hindi kami galing sa tamod mo. O ano? Magpapalusot na yan. Tangin na mo, Tipsy. Isa talaga akong paring gangster. Lahat kayo galing sa tamod ko, kaya tawagin niyo akong father. Ulol, ngayong gabi, makakasama mo na amo mo. Nako, malapit na. Kasi kung ikaw nga ang ama namin, marapat lang na sumalangit ka. Kaya ngayon pa lang, saktan mo na sarili mo. Kasi mga kalokohan mo, umabot na sa kanya. Wala ka raw sawang sasampalin ni Kiko gamit ang kanang kamay niya. Kasi parang pinangalandakan mo na rin na sabay kayo kung gumamit ni manager. Tignan niyo yung imahe. Mukha ng bungo parang damit ni Punisher. Dapat sa mga traidor, binabaril sa ulo ng 50 caliber. Kasi ikaw lang ang kanang kamay na mas peke pa kay Jamie Lannister. Pagkatapos ng laban... Kaputukan ba to ng Game of Thrones? 2016 na oh. Okay. Dami niya ng reference dito Pati yung bungo ni Punisher sa damit Kiko manager. Kiko, Kiko. Yung ni G-Clown. Pagkatapos ng laban yung G-Clown, sinubukan mo bang manalamin? Ang pangit mo, di ba? Malamang pansin nyo rin. Yung makeup niya hulas. Larawan na kupas, mala. Renz Verano. Lamang ka na nga sa props, nang didistract ka pa ungas. Yan ba ang veterano? Hindi ka na nga lumaban ng parehas, parang Meksikano. Dinaig mo pa si Antonio Banderas sa pagiging desperado. Parang laban natin ng 2-4-2. Natalo daw kami dahil nag-choke si Third. Malaking kalokohan, putang ina. Kada round namin, panay mo kaming ginugulo off camera. Lamang daw sila sa performance Kaya ayun, umuwi sila na proud. Paano hindi lalamang sa performance nagpe-perform sila kahit hindi nila round. Hindi nyo naman kasi alam yon. Kaya tingin nyo sa kanya, batikan. Kaya ka siguro ng gugulo nun, malamang ito lang ang dahilan. Wala kang tiwala sa sulat mo at sa sarili mong kakayahan. Wala kang puso ng kampyon ang meron ka body language ng talunan. Kaya naman ngayon, napakaraming alkohol nilunok ko, pwede na akong pangginis. Pangontra sa teknik mong dugyot bro, mas kadiri pa sa ipis. Kaya ako lang naman sinabunto ng husto na para bang nililitis. Para patunayang madumi man maglaro to, niligpit ko siya ng malinis. Parang sakong ni Achilles, kahinaan mo aking asinta. Panggap ka lang na matulis, parang bakla doon sa mista. Ang wak mo sa digmaan, mukha mo sobra pa sa pinta. Masakit man sa akin, ikay tapakan, kaso pagod na akong tingalain ka. Kaya naman ngayon, ikulong ang peking legend sa selda na walang laya. Sniper ko'y galaga sa maliit na space, bala kayang tumama. Nakasipat sa siwang, tumba ang preso sa bintana. Laro mo pang bata, kaya kitang tapusin ng walang daya. Suntok tumatama. Mga ano yun Mga from video games to street games. Galaga, tumbang preso. Legend sa Zelda pa Yung Pero ano pala, maganda yung rhymes yung body language ng talunan, diyan pala nanggaling yun. Ganda nun, no? Kay Pistol, tsaka kay Mot. Diyan pala nanggaling. Actually, yung ano niya, yung leading up hanggang doon, hinihintay ko kasi kung saan ko pwede i-post. May sumunod pang Achilles. Sobrang linis nung rhyme niya, pati internals, na yung iis pala, yung main rhyme. Pero yung internals niya pa na o, sobrang sunod-sunod din Dapat sa mga traidor, binabaril sa ulo ng 50 caliber. Kasi ikaw lang ang kanang kamay na mas peke pa kay Yan, after Jamie ito. Lannister. Pagkatapos ng laban niyo ni G-Clown, dinaig mo pa si Antonio Banderas sa pagiging desperado. Parang laban natin ng 2-4-2. Natalo daw kami dahil nag-choke si Third. Malaking kaloko Yeah. tamang ito lang ang dahilan.
Wala kang tiwala sa sulat Yeah, mo yeah. at sa sarili mong kakayahan. Wala kang puso ng kampiyon nang meron ka body language ng talunan. Kaya naman ngayon, napakaraming alkohol nilunok ko, pwede na akong pangginis. Yeah, yeah. Pangontra sa teknik mong dugyot bro, mas kadiri pa sa ipis. Kaya ko lang naman sinabunto ng husto na para bang nililitis. Para patunayang madumi man maglaro to, niligpit ko siya ng malinis. Parang sakong ni Achilles, kahinaan mo Ba? Sunod-sunod na iis. Iis. Ang ganda ng ano niya. Sobrang smooth. sigurado, mag-cover man ang braso. Ay, sorry. Pag sniper ko'y galaga sa maliit na space, bala kayang tumama. Nakasipat sa siwang, tumba ang preso sa bintana. Laro mo pang bata, kaya kitang tapusin ng walang daya. Suntok tumatama, sigurado, mag-cover man ang braso. Pag nakakita ng opening, pinapasabugan ko yung laso. Huwag ka nang umasa sa finals, all 3 rounds ka ng lampaso. Parang Heath Ledger sa Dark Knight, ito na ang huling role nitong payaso. Mukhang gago, kala ko tunay, panggap ka lang pala. Kung noon pa kita nakasagupay, matagal ka nang wala. At ngayong binawian ko siya ng buhay, kayo ay may napala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag nyo lang hanapin tong wala. Wala masyadong nag-react, no? Ganun na lang yung topic. Parang lakas eh. Oo, ang lakas sana nung, sobrang ganda ng material niya ng round 3. Oo nga. Hindi na kumapit tuloy yung ano. Sobrang nakuha na ni Looney yung Tong daga, no? oo. Pati nakuha na rin ni Looney yung crowd. Ano ba yung Pero may ina-accuse niya? may doubt na rin kasi may seed of doubt na rin kasi sa audience dun sa lakas ng nung punto ni Looney last round na ninanakaw mo yung mga mo. So siguro may seed of doubt dun sa audience na uy, ang ganda ng mga sinasabi niya. Pero ninakaw Kanya niya kaya. kaya. Pero may Oo, ganun kanya din. kaya. Solid. Huwag na hanapin yung wala. Piling magaling ka talaga. Di ba sabi ng nanay mo, manahimik ka na lang kung wala kang sasabihing maganda? Pinunapunan mo pa si Flick G dun sa Final Destiny. Pero isa ka ring sabit na MC. Kasi di ba sabi mo kay Icarus, super rookie si Tipsy, kaya this rapper is NB. This rapper is NB? Doon pa lang, panalo na ako eh. Nagamit niya rin. Mas matino pa yata sa'yo mga grammar ng grade 3. Ano sinabi mo, rapper is NB, tapos yung sinabi mo kay Balakid yun na mas classic. Tawa ako ng tawa. Patay daw yung mga kalaban niya pag-ahon, parang biktima ng pating at piranha. Piranha? Ha? Piranha yun, tanga! Tsaka sa ilog yun nakatira, wala sa dagat nun, tanga! Ito yung sinasabi ko kung bakit kahit sinasabi sa atin na joke yun, ganyan, dapat may wag yun ang pansinin. Pucha, hindi pwede kasi sa rap battle, ika-clown ka, kahit hindi kami magsabi, gagamitin niya yung angle na yun. Hindi pwedeng factually incorrect tapos hindi, rap battle style niya yan, maliin. Hindi eh. Ano siya eh. Expect na na parang instruction manual yung putik. Hindi pwede. Hindi pwedeng kasi Pwede kami lahat yan mag-agree. gagawa ng angle. Ma-angle kasi. Hindi naman namin din ginagawa para protektahan yung MC. Hindi kami papaka-hypocrite. Pangit kasi pakinggan talaga pag wrong grammar. Tsaka ang sakit sa ulo, parang humihinto yung pakikinig ko. Kasi parang, ano to? Si one name you can found, this rapper is Envy. Let's say, at that time, let's say, hindi pa sikat or di pa masyado na magpulido ng lines. Pero, someday, somehow, may battle na uungkatin yung laban mo na yun. Kaya, di ba nga, yun sabi rin ni Batas, kailangan yung mga linya mo rebat proof. Parang kahit silipin sa ibang 2016 pa lang, nagsisilipan na sila silipin. ng ganyan. Oo, di ba? Parang sabi niya, silipin man sa ibang oras. Hindi pwedeng may mahanap na butas. Eh, naalala ko nga dahil dito sa ginagawa ni Looney. Di ba may time na nagsagutan si Six Threat tsaka si Flo G sa kanta? Yung parang may beef yung 3 digits, yung Anli, ganun. May part doon na, di ba ang ganda ng kanta ni Flo G? Tapos, si Six Threat being the battle rapper he is, ang tinira niya, rhyming, sabi niya si Coco Martin, di ba? Puro ka Coco. Tsaka yung
ano yung dickhead, mas na greater pa. Hoy, grade Oo, 1 mas ka. Diba sabi niya? Tapos Tsaka, pinakinggan ni Looney yun. Binreakdown yun. Sabi niya, na-expect ko nang titirahin ni Sixth Street to. Kasi, tsaka kahit si Sinyo, di ba? mm, Nung rebat yun eh. Nabanggit niya, nakalimutan ko ano yung nakaharap na, sasalubungin pa. Or oo, susunduin na tanga. sasalubungin pa. Oo, Tanga din oo, eh. So di ba kahit tanga din. sila, nagiging self-aware na sila eh. So, for me, parang ang engot nung argue ka na, wag mo sitahin yung grammar. Eh kasi sila nga nagsisitahan eh. Oo, So, sila nga pwede eh. rin i-argue sa amin na, kayo hindi kayo lumalaban eh. Anong Ah, difference? Wrong is Oo. wrong. So, dahil Oo. lang battle rap yan, pwede nang wrong is right? Pwede ba yun? Hindi Oo. naman, di ba? Ang daling, kung madali naman itama, like yung argument natin last time na, wag mo na lang lagyan ng pagiging tama na yan eh. So kung ganun lang Oo. naman din pala kadali itama, bakit hindi mo pa itama? Bakit Kaya ano, katatamaran mo pa na itama, 'di ba? Kaya nga may mga sumisitay kasi tunog mali, mali talaga. Hindi mo pwedeng sabihin tama 'yun. kahit subjective yung art form, meron pa rin Objective may proof. subject-verb agreement pa rin na Mga kailangan logic sundan. na kayo. Oo. So, ano yan, ito yung isa sa mga patunay. And even si Looney, nung napakinggan yan, sinabi na, expected ko na to. Sasabihin niya yung mas na greater. Kasi nga, ano yun? Ano ba tawag doon? Comparative? So, double comparative na, ano, Parang ang exaggerated na ano nun yung kalahating one half. Ganyan. diba, Yun nga yun sinabi nga, ni sinabi ni Robert. Sinyo, Yeah. parang sinabi rin ni Sinyo na dumating na nga, abangan pa. Tanga ko rin eh, Oo, no? parang Parang ganun, dumating na. sinita niya na yung sarili niya eh. Alam niya na walang sense yun. Sinabi niya lang for rebuttal. Hindi mo rin kasi pwedeng gawing domain of stupidity yung battle rap eh. Kasi hindi in the first place. Hindi na siya yung naglalaitan lang kayo, nagmumurahan lang kayo. Wala na yun eh. Ako naging fan ako ng flip top after na nung panahon na yun. Nung ang gaganda na ng mga sinasabi, ang gaganda ng punto, tapos nirarime pa. Yun yung mas na-appreciate at inahanap na ngayon kasi ng mga tao. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi huwag tayo masyadong mag-expect, bigyan nyo ng grace. Agree naman, bigyan natin ng grace yung mga MCs. Pero at the same time, pag may mga mali naman talaga, walang sense, diba? Kung madaling itama, itama na natin. Parang ganyan, kesa di naman namin kayo pinoprotektahan para ma-angle ng iba, pero nasa sa inyo yun kung gusto niyo. Pati, di ba, since ina-advocate din to ni Looney, yung next line nga niya, parang fact check pa ng ano eh. Wala naman sa dagat nun eh. Nasa ilog yun. Yun na nga eh. Factually Isa pa yun, incorrect. fact-checking na Pati yun. yun. Na, kung i-argue mo ngayon sa Reddit yan, magagalit silang lahat sa'yo na, bakit na? Parang yung pinunto din natin yung jellyfish sa gubat, di ba? Yun nga yung punto, wala naman talaga yung jellyfish sa gubat. Yun yung punto din ni si Acer ba yun? Acer. Yun naman din talaga yung punto niya, tapos na-angle pa sa kanya sa mga susunod na laban. Pareho lang naman sila ng pinupunto. Hindi nyo lang naintindihan. So, di ba? Kung yung mga ganong point na doon natin iklaruhin. Kasi ang sakit sa tenga makarinig ng tangang punto kasi. Yeah. At least dito nakita nila na hindi lang 'yan ang gagaling sa mga walang alam. Walang alam kagaya natin. Pero kasi yun nga ginagawa mismong angle sa kanila yun eh. Iniisip kasi nila kapag nagko-correct ka ng grammar, matapobre ka. Yun yung laging pinupukol sa akin sa mga comment. Another stupid argument. Tanga! Yan ang hirap sa kanya. Mahusay po muna ng muta sa mata ng iba, subalit katakataka na di niya makita yung dambuhalang trosong nakabara sa sarili niyang mga mata. Biblical. Tanga-tanga! Ang tagal-tagal mag-set up. Putang ina mo, kung furutin ka pa, mangungurot ka lang pala. Kasi pag nag-wordplay ko si pare, kala mo nag-e-encash ng cheque. Kasi bago mo makuha, napakarami mo ng cheche, bureche. Sobrang haba mag-setup. Ang dami masyadong nalalaman. Pagkatapos mag-crossover ng harapan, nag-behind the back pa para di siya maagawan, half step, head fake, Kyrie Irving yung galawan, sabay fade away, pasok sa court ng kalaban. Speaking of basketball,
Ako'y para si Lebron na naka-protein shake. Di ko na kailangan ng Bosch at Wade. Konting hate na mamotivate, umi-score ng 48, triple-double all the way. Ikaw, para ka si Stephen Curry ng Golden State. Sa Giant. Kaya mo manalo ng 11 straight, pero pagkaharap mo na yung hari, 0 for 8, no debate, di ka na makapag-concentrate. Gabi multi to. Speaking of concentrate, tinitigan niyo yung bote ng Sunny Orange maghapon kasi nakasulat concentrate. 90s kids bars. Kaya pala yung kasal niyo ni Nela, hindi na naman natuloy. Kinukonekta mo na lang kasi lahat eh. Napayosi. Hiniwalay ang katuloy. Yung love story nila, away bate, parang palabas. Hindi naman criminology yung kurso ng babae, pero iniwan siya para sa Para batas. sa bat. Diba? Diba? Tapos sinayaan mo na lang, diba? Para wala na lang away. Kung sa bagay, okay lang na kantot-kantotin ni Batas Shota mo, total mukha namang nanay. Tsaka may bago na siyang girlfriend. Nakita ko yung mga litrato sa Discovery Suites. Ang sweet! Ginawa pang cover photo ni Tips. Kaso lang napansin ko, pag nakatalikod na yung pics, ang hirap na malaman kung sino na yung chicks. Bakla ka yatang punyeta ka. Hello Kitty na nga lang nag-iisa mong tattoo sa katawan, hena pa. Sobrang pait ng love life. Kaya pala ugali nito, maalat pa sa tubig ng dagat. Gusto mo magmasim? Basagin mo sa ulo yung bote mong hawak para sulit yung amat. Di ba sabi mo, ikaw yung mesaya na mesayad? Sobrang estupidong banat. Hindi ka mesaya porkit ginagawa mong tubig yung alak. Patagal ng patagal tong alcoholic kumukorni na. Mahirap makuha yung mensaheng nakapasok dun sa bote niya. Ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado, parang Phantom of the Opera. Ang lakas sa sigaw sa Phantom of the Naikot Opera. ko Hindi na ko nga alam buong yun. mundo. Positibo ako. Ikaw, lasing ka lang kaya akala mo yung mundo umiikot sa'yo. Hindi tayo magkatipo. Baka nahihilo ka, bro. Tandaan mo, hanggang bars ka lang, iho. Pang-Coliseum na to! Alam niyo kung ano katugma ng Pang-Coliseum na to? Huwag niyo nang i-judge kasi na 3-0 ka, bro! Time! Yan na to. Kinain na lang no? Yung round 3. Speaking of basketball, parang lamang na kayo, dinadakdakan mo pa yung sobrang alam na niya na kanya, yung round 3 niya, para sa akin lang sulat-wise, mas malakas pa yung round 1 at 2 niya. Oo. Sulat-wise. Pero kung paano niya pinerform, paano niya dineliver, parang pinamalakas pa niya na round. Na-disarm nga yung ender niya nung round 1 dapat ni Tipsy na ano yung ginawa niyo sa Araneta, di ba? Parang ang binadibag ka ng disaster. ng sa sarili mong bansa. Araneta, Tapos yun yung nice. ender niya na pang-Colosseum na to. Pang-Colosseum na to. Pero dahil kuhang-kuha na niya yung crowd. Kasi alam mong kuha na niya yung crowd kasi kahit yung landing ng wala Phantom na. of the Opera, ako hindi medyo ko nga alam yan. Pero sumigaw yung mga tao doon. Nadadaan sa sigaw eh. Mm. Hindi naman judging the crowd na, pero... Tsaka conviction, no? Yung pag... Tsaka kung paano niya hindi yun very common na reference. Yun yung nga. sarap. Sa Phantom. Diba? Tapos sa hip-hopan pa na ma-judge yung mga subdivision boys na... Yun nga eh. Hindi naman din judging the crowd, pero hindi ganun kalawak na reference yung Phantom of the Opera para malaman mo na halimaw. Diba? Yung reference. Nakamaskara. Oo. Yung nakamaskara. Parang spoiler pa nga eh. Kasi Actually, syempre, ganun lang yung maskara nun eh. Ganun alam dito. nila maskara eh. Tapos, pero ang lakas ng sigaw. Siguro dahil na rin sa performance, dahil sa delivery. Nadala niya talaga sa Oo. nadala niya na talaga sa kung paano niya binitbit yung buong round niya. Kasi napansin ko rin sa kanya dito kada mag-start siya. Start pa lang ng round niya. Nagsasalita na siya
right after tipsy, wala siyang, hindi niya hinayaan mag-react yung crowd. Kina-cut off niya yung time na magre-react pa yung crowd, bigla siya nang sisigaw ng next, yung mismong line na niya. Tapos minsan nga hindi niya, parang kailangan niya pa ulitin, pero at least parang dun pa lang, napapatahimik niya na yung crowd dahil bigla na lang siya na mag-uumpisa. So parang kasama, feeling ko lang, kasama rin yun sa Game plan technique. niya. Oo. Technique niya rin talaga yun na unahan ko na bago pa. Baka lang makasilat ng reaction sa crowd, bigla ako na lang sasabihin na mukhang pera pa rin, di ba? May diretso na agad, didiretso na niya na agad. Maramdaman mo na Ah, sobrang loose na niya nung huli na hindi na hindi na niya binabato ng kung paano nakasulat. Binabato niya na lang kung ano yung nahuhugot niya. 'Di ba? Yun din yung sinasabi niya na pag nagsusulat siya, hindi naman siya nakadepende dun sa lahat nung dadaanan niya. Dapat line per line ma-deliver niya. Uh, mm, dito, makikita mo yung difference nung ano nung round 1 medyo stiff pa siya, nakabado pa talaga siya na baka masilat siya ni Tipsy. Pero dito alam mong dahil nga kakampinan niya yung crowd, lalo pa lumakas yung delivery. Inulit na niya. So kanino kayo dito sa round 3? Ako nadala na rin ako. Wala ako as a Oo. watcher, huli na parang tinitignan ko yung sulat ni Tipsy pero sa pagkaka-perform ni Looney, kahit replay na to, Looney eh. Looney pa din ako. Kung Mm. tutuusin, sulat por sulat, hindi naman dapat siya mukhang body bag, pero yung Oo, parang yung feels parang na body bag siya, no? oo. Sa round 2 at 3, parang ganun yung nangyari Pero kung para sa sulat por akin. sulat, palag-palag talaga yung baon dito Palag ni talaga, Tipsy. oo. Palag talaga. Siguro sa crowd ngayon, medyo mas dikit sa Sa crowd crowd ngayon. ngayon. May mga tutulugan na lines doon kay Looney kung sa crowd ngayon. Merong mga merong mga hindi masyadong reach ng tao na crowd. Ay, ng tao na crowd, tao na yung reach na line, hindi masyadong na reach na line. Yun nga, yung mga pang 90s kids, yung mga Sunny Orange, yung Orange Concentrate, mga ganun. Hindi na masyadong gets. Yun yung Baka mga ngayon, jokes medyo mas vulgar, matulugan. sa vulgar na dyaryo, may mga jokes Ah, yun. Yung mapapasa mo. ah. Pero yun, round 1 ko Tipsy, 2, 3, Loon. Yung sa akin, nag Si, all 3 rounds siya. all 3 rounds na. Pero malakas din kasi talaga. Ano pang dito? Anong ah, decision ng vote? Yo! Vuelta Balentong 3! Vuelta Balento. Laking! Shoutouts ulit sa inyong lahat! Looney Tipsy D! Magigay tayo para sa atin lahat. Sa buhay 2016 semifinals, Si Arca. ang boto, 7-0, 7-0. advancing sa finals! Nice. Ganda pa rin kahit i-rewatch. Sobrang grabe yung level ng laban. Hindi siya ito yung mga classic no. Alam mo pag classic yung hindi nakakapagod panoorin ulit. Oo, kahit ulit-ulit. Kahit alam mo na yung joke, saan landing yung punto, saan yung next line. Na-recite ko na nga pero malakas pa rin yung pag Pati ang daming schemes dito na sobrang nahinog pa sa current flip top na ginamit na. Yeah. Yung mga anong ka-rhyme ng ganito, yung mga ganun, di ba? Lalo pang ginagamit. Alam niyo kung ano yung ka-rhyme ng ano sabi? Pang Coliseum na to. Pang Coliseum na to. Na 3-0 ka pro. Na 3-0 ka pro. Yung down payment pa lang ng talent fee. Di ba? Down payment ng talent fee ko. Ganun. May mga evolution pa yun hanggang ngayon eh. Sipin mo, connecting lang ito bago tayo magtapos. Connecting lang itong ganitong tipsy tapos yung nakita natin ngayon sa pagbabalik niya. Parang mas gets ko nga yung sinasabi ni Jozo kanina sa unang video na
nandun pa rin yung ganong sulat pero yung presence niya mas feeling ko dahil alam niya na rin na kaya niyang bitbitin yung crowd ngayon. Mas ano na siya mas nagka-crowd work na siya. Hinihintay niya na yung reaction, binibigyan niya ng mga patikim yung crowd. Yung sa ang tawag na yung chainsaw. Di ba? Ano yun? Pag nagtatadyak siya doon na parang tapos tumingin pa siya sa crowd na gano'n. Alam niya na kaya ko dalhin yung crowd na to. So, sobrang may K na, no? Nakaka-excite. Na-excite. Dito syempre siguro medyo bago-bago pa rin siya ng time na to. Pero ang pinaka-reference ko talaga kay Tipsy, laban niya kay Sak Maestro. Feeling ko yun yung hindi pa bumabalik na ahon niya. Niya. Yung level of delivery niya sa kumpara sa ngayon. Kasi ngayon makikita mo pa yung awkward sa kanya. Doon talaga yung sumisigaw. Kasi si Tipsy pag sumisigaw, parang nagpipigil. No, mapapansin niyo parang may natutulog sa kabilang kwarto. So pag sumigaw siya parang may natutulog. Parang hindi niya napapapula yung nasagat. Yung meter. Yes, diba? Pero doon kay sa laban niya kay Sak Maestro, pati yung mukha niya, yung gigil niya talaga. Mumula no? Total performance niya, yung delivery niya sobrang ganda. Ayun, yung pag nabalik niya yung Des Ahon, solid yun. Baka kailangan niya mag-cup ng pabaliktad. Diba ganun yung cup? Love hair. Ayun, so natapos na natin unang main event headliner. Main event ba sila? Hindi. Main event pala yung Shay EJ. Pero yung three-way battle na pang main event pa rin sa kahit anong tsaka most event. awaited. Isa sa mga inihintay at ina-anticipate na laban. Tipsy D nakaka-excite kung ano yung gagawin niya. Ngayon, lalo na ngayon na dalawa yung kalaban niya. So, paano niya to lalo pang i-upgrade kasi nga, yun nga. Sana ano na siya. Naka-form, full form na. Sana yung full form Tipsy na yung makita natin. Ayun, shoutout sa lahat ng nanonood, sa lahat ng mga nagko-comment at comment nyo dyan sino sa mga laban ng ahon yung next nyong gustong mapanood. Sobrang daming naka-line up. Tatry natin madaanan. Ewan natin kung kakayanan natin hanggang 20, di ba? So kung hanggang December 20 ba ilalabas natin lahat. Pero ang dami nun. Pero try natin. Tsaka no promises. Sobrang busy namin lahat ngayon. Promise me no promises. Kaya ang tagal na mula nung last upload. Sorry na. December din kasi syempre marami na din tayong mga actually festive na din yung mood. Alam niyo naman, lagi namin sinasabi, hobby to. So more of get together kami para manood. And syempre, may times na busy pero tuloy-tuloy lang tayo manonood. Alam ko pa next na ata isa yung surprise battle. Number 144 versus Marcong Bungo. Kaya abangan niyo yan. Yes, sir! So, sa susunod ulit na video, hanggang dito na lang muna. Squad. Let's go. Out.